Ang aksidente sa North Luzon Expressway ay nagdulot ng pinsala sa mga pasahero, na nagbigay din sa kahalagahan ng pagiging maingat sa pagmamaneho. Napakahalaga ng pag-iwas sa pagod at pagtulog habang nasa kalsada. Samantala, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagbigay ng abiso sa mga empleyado na bawasan ang oras ng trabaho sa Holy Wednesday. Ito ay upang bigyang daan ang mga tao na makauwi sa kanilang mga probinsya. Ayon sa Pag-asa, asahan ang matinding init at mga pag-ulan ngayong Huwebes Santo. Dapat tiyakin ng lahat na uminom ng sapat na tubig at umiwas sa labis na init. Isang insidente ng pagtakas ang nagdulot ng agarang operasyon mula sa mga awtoridad at nahuli ang mga suspek kasama ang mga armas. Mahigpit na seguridad ang ipinatupad kasunod ng insidente. Sa Aurora, isang barangay health worker ang nabaril habang natutulog na nagdulot ng matinding takot sa komunidad. Nagsasagawa na masusing investigasyon ang mga awtoridad ukol sa insidente. Dahil dito, ipinapahayag ng mga lokal na opisyal ang pangangailangan na mapabilis ang mga kaso at proteksyon para sa mga mamamayan. Layunin din ng mga ahensya na itaguyod ang mga karapatan ng mga EBLES. Pagdating sa pandaigdigang usapin, ang CC ay isang mahalagang dokumento na naglalayong tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Ito ay isang issue na may pandaigdigang interes. Ang susunod na pag-usap ukol sa CC ay gaganapin sa Malaysia sa mga darating na buwan, kung saan tatalakayin ang mga hakbang para sa mas maayos na proseso. Sa konteksto ng rehiyon, may mahalagang papel ang Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Ito ay nagbibigay diin sa kanilang responsibilidad sa pagbuo ng mga kasunduan. Gayun din, ang pagtaas ng mga aksidente sa kalsada ay nagiging sanhi ng pagdagsa ng mga biktima sa mga emergency room. Mahalagang maging handa ang mga ospital at tauhan para sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, nagbigay ang mga awtoridad ng paalala sa mga manlalakbay na maging maingat sa kanilang paglalakbay sa panahon ng tag-init. Maaaring maiwasan ang mga aksidente sa pamamagitan ng tamang pag-iingat. Samantala, ang bagong pelikulang Samahan ng Mga Makasalan ay itinampok bilang angkop na panoorin ngayong mahal na araw. Ito ay naglalaman ng mga aral at aliw para sa mga manonood. Maaming pasahero ang dumating na maaga, mga 4 hanggang 5 oras bago ang kanilang flight. Ito ay upang masiguro ang maayos na paglalakbay at iwasan ang abala. Sa airport, ang Ebli Lounge ay nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng buffet at unlimited drinks. Ito ay nakalaan lamang para sa mga OFOs na naglalakbay. Ayon sa karanasan ng mga security personnel, tumataas ang daloy ng trapiko tuwing Holy Tuesday. Mainam na dumating ng maaga sa airport upang maiwasan ang abala. Tinitiyak ng DOTR na maayos ang mga bus terminal sa Metro Manila, na may mga kinakailangang pasilidad upang maging komportable ang mga pasahero. Ito ay napakahalaga sa panahon ng mataas na demand. Ipinahayag ni Secretary Vince Dion ang mga issue na nakita sa mga terminal, tulad ng kakulangan sa mga pasilidad at hindi kaaya-ayang kondisyon para sa mga pasahero. Ang mga terminong ito ay tinutukoy na hindi sumusunod sa pamantayan. Inilabas ng LTRB ang mga parusa para sa mga bus company na hindi sumusunod sa mga regulasyon, kasabay ng inspeksyon sa mga aksidente. Layunin nitong mapabuti ang seguridad at kalidad ng serbisyo sa mga pasahero. Dahil dito, ang mga immigration counters ay palaging puno. Kinakailangan ng mga immigration officers na mag-early shift upang mas mapabilis ang proseso na tugon sa mga reklamo ng mga pasahero. Sa kabilang dako, may mga shipping lanes na nahuli dahil sa paglabag sa mga regulasyon, at mga parusa rin ang ipinataw sa kanila. Kinakailangan ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga pantalan. Mahalaga ang automatisasyon ng sistema ng tiket sa mga barko upang maiwasan ang overcrowding at mapanatili ang maayos na daloy ng mga pasahero. Katulad ito ng sistema sa mga airline. Maaming pasahero ang naghintay sa terminal, puno ng mga pamilya na umaasa sa kanilang mga biyahe. Ang pagdagsa ng mga tao ay karaniwang nangyayari tuwing pista. Ayon sa paglilinaw ng PITS management, kahit na may mga bus na fully booked, may mga upuan pa ring available sa online booking. Hinikayat ang mga tao na mag-book online o mag-walk-in. Inaasahang lalampas sa 200,000 na pasahero ang darating para sa Holy Wednesday. Magpapatuloy ang operasyon ng PITS kahit sa mga holiday tulad ng Good Friday at Easter Sunday. Inaasahan ang pagdagsa ng mahigit 3,000 motorista sa North Luzon Expressway, kaya't ilalagay ang 2,000 traffic personnel para sa seguridad at kaayusan. May mga insidente tulad ng aksidente ng bus Sunlets na nagdulot ng pinsala sa 13 pasahero, na nagresulta sa preventive suspension ng kumpanya ng bus. Samantala, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagtulungan upang mapanatiling maayos ang daloy ng mga pasahero, kasunod ng pag-inspeksyon ng Transportation Secretary sa mga terminal.
Ayon sa Let's Management, maaari ring magkaroon ng 0% pagtaas sa dami ng mga sasakyan mula sa karaniwang 350,000 na nagiging sanhi na mas matinding trapiko. Dahil dito, ang mga kondisyon sa trapiko ay nagiging mahirap, partikular mula Balintawak Toll Plaza patungong panorte sa susunod na araw. Magsasagawa ng counterflow upang mapabilis ang daloy ng trapiko. Bukod dito, may mga insidente ng aksidente sa Let's, kasama na ang isang malubhang aksidente na kinasangkutan ng bus at ibang sasakyan. Nagpatupad ang LTRB ng preventive suspension sa bus company. Bilang karagdagan, nagbigay ang LTRB ng paalala na ang mga bus na may rehistro lamang ang dapat sakyan upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Ang mga driver at konduktor ng bus ay sumailalim sa mga pagsusuri at drug testing. Kasabay nito, nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa mga ahensya upang matiyak na ang mga biyahe ng mga mamamayan ay magiging ligtas at maayos, lalo na sa mga holiday. Bilang bahagi ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga pasahero, isinasagawa ang mga surprise drug test sa mga pampasaherong driver upang tiyakin ang kanilang kondisyon bago ang biyahe. Samantala, ang Department of Public Works and Highways ay magsasagawa ng 24 na oras na pagkukumpuni ng kalsada sa Metro Manila upang mapabuti ang mga daan mula Abril 10 hanggang Abril 21. Sa kabilang bahagi, ang Maritime Industry Authority ay nagsagawa ng mahigpit na inspeksyon ng mga pantalan at mga barko upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at naglunsad ng Safe Sea Travel Campaign. Inanunsyo ng Department of Transportation ang plano na magtayo ng capsule hotel sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang masolusyonan ang kakulangan ng matutulugan para sa mga pasahero. Sa ibang balita, ang mga ilog sa Norzagaray ay kilala sa kanilang malamig at malinis na tubig na mas pinipili ng mga tao kumpara sa dagat at mga swimming pool. Dahil dito, inaasahan ng lokal na pamahalaan na ang pagdagsa ng mga turista ay magdudulot ng mataas na peligro, kaya't naglatag sila ng mga hakbang para sa kaligtasan. Dagdag pa rito, magkakaroon ng mga ahensya ng seguridad na nakaalerto upang tumugon sa anumang sitwasyon. Bilang bahagi ng paghahanda, pinapayuhan ang mga naliligo na magsuot ng life vest upang maiwasan ang pagkalunod. Bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa ibang usapan, iminungkahi ni E.R. Hauson na magkaroon ng mga hangganan sa trabaho upang mapanatili ang mental na kalusugan ng mga empleyado. Mahalaga ang mga break sa loob ng linggo upang maiwasan ang labis na pagkapagod. Dahil ang pagkuha ng mental health break ay tumutulong upang maiwasan ang burnout at anxiety. Sa katunayan, ang mga sintomas ng stress tulad ng insomnia at pagkapagod ay maaring maibsan sa pamamagitan ng pahinga at mga simpleng aktibidad. Dahil dito, ang paglabas sa kalikasan at pakikipag-ugnayan sa pamilya ay nakakatulong sa mental health breaks. Ang mga maikling pahinga ay kasing halaga ng mas mahahabang bakasyon. Samantala, natanggap ng Bureau of Immigration ang ulat na isang Chinese national ang nagpadala ng distress message tungkol sa kanyang sitwasyon, na nagbigay daan sa operasyon ng mga awtoridad. Natagpuan ng mga awtoridad ang 86 na dayuhang tao na walang legal na dokumento sa kanilang pananatili sa Pilipinas, kasama na ang 82 Chinese, 3 Malaysians, at 1 Vietnamese. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Vallado, ang operasyon ay hakbang upang mapigilan ang mga banta ng mga dayuhan na gumagamit ng digital platforms sa bansa. Dagdag dito, mahalaga ang presensya ng mga dayuhan sa seguridad ng bansa, kaya't nagbigay ang Bureau ng karagdagang araw ng pagsusumite. Inanunsyo ang pagbubukas ng mga tanggapan sa 2 Sabado upang matulungan ang mga nagbabayad ng buwis na makasunod sa deadline. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, mayroong 1.4 milyong huling minutong filers na susunod sa deadline at marami sa kanila ang nagsumite ng kanilang mga ITR online. Gayunpaman, ang mga hindi makakasunod sa deadline ay magkakaroon ng mga parusa tulad ng surcharge at interest, kaya't hinihimok ng BIR ang lahat na isumite ang kanilang mga ITR sa takdang oras.